Caroline, Ivy, Mathilda. Come here. Showdown. Malakas na sigaw ni Daph sa mic na talagang inagawan pa si Kelsey sa stage na ngayon ay natatawa, habang nakatingin sa mga kampo ni Adan na nagkakalat sa gitna. Agad na hinila ni Ivy ang dalawa at pumunta sa gitna, kung saan ang mga tao ay nag-iingay na dahil sa showdown na magaganap. Pumunta si attorney sa mini-stage na game sa kalokohan na naisipan ni Daph. Siya ang magiging referee sa pakulo ngayon ng mga bridesmaid. Ganito, may ipapatugtog na music ang DJ tapos kung sino ang unang titiklop, may consequence na magaganap. After this event, hindi magpapahinga ang grupo na matatalo, dahil huhugasan nila lahat ng plato at sila rin ang maglilinis sa kalat dito pero ang sweldo ay mapupunta pa rin sa mga naka-assign na maglinis dito. Agad na nagsigawan ang mga employees na nakarinig sa sinabi ng attorney. Ngumisi naman ang mga girls. We won't lose wife, sabi ni Jeremy sa asawa niyang tinaasan siya ng kilay. Bring it on hubby, sabi ni Caroline at kinindatan si Jeremy na agad na namula kaya agad siyang nabatukan ni Rance. Gago, hindi pa nagsisimula, talo na tayo. Umayos kang anggas ka. Ayaw kong matalo, si Jasper na mukhang game na rin sa kalokohang magaganap. Well, his eyes settled only to the woman na kanina pa niya lihim pinagmamasdan. Sige, sa unang round, sino ang pambato sa magkabilaang grupo? Sigaw ng attorney. Ako na, si Rance nagpresenta. Sumigaw ang boys, chini-cheer si Rance. Ayusin mo tol. Si Mateo ang sumigaw, mukhang ayaw maghugas ng plato kaya natawa si Mathilda. Sinong pambato natin? Ang sabi ni Daph. Si Ivy. Si Kelsey nagsabi. Tama, ako na. Itabi nyo na. Atin ang puntos na ito. Overconfident si Ivy na pumunta ng gitna. Ninisihan niya si Rance na nakatutok sa kanya. Bato-bato pick kayo sino mauna. Sigaw ng dalawang grupo. Hinubad na ni Ivy ang takong na suot niya. Tumaas ang kilay ni Rance. Sexy, bulong niya sabay kindat kay Ivana. Ang landi, natatawang bulong ni Daph habang nakatingin kay Ivana sa naiyuyugyug ang puwetan sa harapan ni Rance. Nang magbato-bato pick ang dalawa, nanalo si Rance at pinona niya si Ivy sa pagsayaw. Ivy kaya mo yan, sigaw ng mga girls. Ako bahala guys, maaakit iyan, sabi ni Ivana kaya halos mamatay kakatawa si Kelsey at Mathilda sa sinabi niya. Bungangal ng babaeng ito walang preno. Si Caroline na natawa sa sinabi ng kaibigan. Bro, sinasabi ko sa iyo, si Nathan na binabantaan si Rance. Mag-ingat ka sa pinsan ko. Don't worry bro, I got this. Si Rance na confident rin. Kapag talaga natalo tayo dito Rance, sisirain ko iyong bagong bili mong sasakyan, pananakot ni Jeremy. Atin ang puntos na ito, sabi ni Rance at ninisihan si Ivy na malagkit na nakatingin sa kanya. Kaya mo ko loverboy. Puno ng pang-aakit ang boses ni Ivy. Hell yeah, DJ, music please, ang sabi ni Ivana at pinaandar na ng DJ ang unang random na kanta na napili niya. Unang tumugtog ang Macarena, ngumisi si Ivy at sinimulan niyang iindayog ang bewang niya habang kagatlabing nakatitig kay Rance. Nagtawanan at nagsisigawan na ang mga tao sa ginawa ni Ivana. Tumitig lang si Rance sa kanya ngunit hindi niya inaasahan si Ivy na lumapit sa harapan niya at idikit ang katawan habang sumasayaw. Sinasadya ni Ivana na idiin ang puwet niya sa harapan ni Rance kaya ang butil ng pawis sa noo nito ay tumutulong na. This is foul. Kastigo ni Rance sa sarili niya lalo na nang maramdaman ang puwet ni Ivy sa idinidiin sa kanya. Nag-iinit siya. Hindi na kaya ni Kelsey ang kaibigan na nagkakalat sa harapan kaya halos mamamatay na siya kakatawa. Kitang-kita ang pagbukol sa harapan ni Rance na pinabayaan niya lang. He survived, pero halos gusto na niyang tawagin lahat ng santo sa impyerno kanina. Amin ang puntos na ito, sigaw ni Nathan at Jeremy. Mga hayop, kung alam lang nila ang kalagayan ko, bulong ni Rance habang nakatitig kay Ivana nang inisihan siya. Switch. Ang sabi ng attorney, it's my turn honey, ang bulong ni Rance kay Ivy dahilan kung bakit nagsitayuan ang balihibo ng dalaga sa katawan. Gage, bulong ni Ivana habang nanatili ang ngisi kay Rance. Nang ipatugtog na ng DJ ang kanta, naghiyawan ang lahat. Careless whisper, you looked so hot earlier, Rance whispered. You can't seduce me, sabi ni Ivy. Really?
I'm hard because of you. Ang laki, react ni Ivana, isipan niya nang masagi ng kamay niya ang harapan ni Rance. Scared, Rance is enjoying her reaction dahil alam niyang kinakabahan ito. Asa ka, inikat-ikutan siya una ni Rance at halos hindi na siya kaya tignan ni Ivy dahil naiilang siya sa lakas ng presensya ng binata. Not scared ah. Nang tumunog na ang parte ng chorus, naghiyawan ang lahat ng biglang nag-sexy dance si Rance sa gitna. Tignan niyo ang mukha ni Nana. Si Daphne zinumpa ang Zamera, makuhanan lang ang mukha ng kaibigan na hindi na alam saan ipipilmi ang mata dahil sa katawan ni Rance. Gaga, ang pula niya, si Kelsey na umiiyak nakakatawa dahil first time nila makita si Ivana na mahiya. Ever since, si Ivana talaga ang malakas ang loob. Siya yung nag-umapa sa confidence sa katawan. Hindi nai-intimidate ng mga lalaki ngunit kabaliktaran ang nangyayari ngayon. May pang-blackmail na ako sa kanya, natatawang sabi ni Daph. Ayaw ko na, talo na kami, sigaw ni Ivana dahil hindi na talaga niya makayanan ang pagkailang sa pwesto nila ni Rance. Alright, for the first point, mapupunta sa team room. Ang sabi ni attorney. Nag-apiran ang mga lalaki habang si Rance ay nakangisi ngunit mariin na nakatitig kay Ivana na tinatawanan ng mga kaibigan. May boyfriend iyang pinsan ko bro. Laro lang ito, walang personalan, natatawang sabi ni Nathan. Ngumisi si Mateo habang si Rance naman ay nanatili pa ring nakatitig kay Ivy. Anyari, tanong ni Mathilda kay Ivy. Ang landi ng gago, hindi ko kaya, sabi ni Ivy at uminom ng wine habang pinapakalma ang sarili. Kanina pa malakas ang tibok ng puso niya. Pinaikit niya ang mata niya para ikalma ang sarili ngunit ayaw pa rin. Gago, anong nangyari? Si Ivy na nakahawak na sa dibdib niya dahil kinakabahan pa rin siya. Okay, sinong next? Nang marinig ng dalawang grupo ang sinabi ni attorney ay agad na nag-usap sila sino ang ipapadala sa next battle. Ako na next, si Kelsey nagsabi. Naghiyawan ang team bride nang naglakad si Kelsey sa gitna. Nang makita ni Jasper na si Kelsey ang pambato sa kabila, ngumisi siya at tumayo. Ako na ang bahala sa kanya. Nagpalakpakan ng mga tao habang si Jasper ay may nakakalokong ngiti sa labi habang nakatingin sa dalaga. Nang makita siya ni Kelsey, agad itong tumalikod dahil gustong bumalik kina Daph. I changed my mind. Ayaw ko pala, malayo pa lang pero namumula na si Kelsey. Oras na bumalik ka dito Kels, matatalo tayo. Talo na si Ivy, huwag ka magpatalo. Si Daph nakunot ang noo. Napipilitin si Kelsey na humarap kay Jasper. Scared baby girl. Naghiyawan ang lahat nang marinig ang baby girl, sa labi ng gwapong inhinyero na para sa lahat ay makalaglag panty. Naiinis na nayayabangan si Kelsey kay Jasper. Hindi niya alam bakit pero imbes na ayaw niya itong maharap, nagpupuyos tuloy siya sa galit at gustong talunin ang binata sa kalokohang showdoon na ito. She's glaring at me na para bang may ginawa akong masama sa kanya. Naglalagay siya ng hangganan sa pagitan namin. Ano ang real score? Napaisip si Jasper habang nakatitig kay Kelsey. Matagal na silang nasa iisang circle of friends pero hindi sila close. Hindi ba talaga ako maganda kagaya ng kina Caroline at Daph? Kaya ba kung tretuhin niya ako ay parang outsider ako? Hindi ba ako maganda sa paningin niya? Ganyan ba siya? Kelsey thought while looking at Jas. Hi ma'am, Jas smirked at her. Napaawang ang labi ng dalaga. Jerk. Nagtiimbagang si Jas at naglakad palapit sa kanya. What's your problem? I just say hi. Dahil ang pangit ng mukha mo. Sabi pa ni Kelsey at inirapan ang binata. Laglag ang panga ni Jas nang lingunin niya ang mga kasamahan niya na parang mga isip bata. This will be fun, nakangiting bulong ni Daph habang nakatingin sa kaibigan nila at sa pinsan niya. Why? Si Mathilda na curious. Both of them are good dancers. Mukha lang masungit si Jas pero magaling siyang sumayaw. Ani ni Daph. And for Kelsey, she's a dancer too. Hindi lang halata dahil mahinhin minsan pero sobrang galing niyan sumayaw. Nag-iibang tao iyan sa dance floor, sabi ni Caroline. Nagbato-bato pick na ang dalawa at nanalo si Jasper at si Kelsey ang pinauna niya. May I ask? Tanong ni Kelsey, what if walang titiklap sa amin? Ngumiti si attorney. Then the audience will judge, ang sabi nito. Naghiyawan ang mga tao. Then I guess matatalo ka na, sabi ni Kelsey confident sa sarili niyang talent.
Tinaasan siya ng kilay ni Anger. Jazz Navarro. Are you sure? Yes. Cause I'll make them choose me cause it's my forte. Sorry baby girl but dancing is my forte too, Jazz said and smirked at her. Ang yabang, Kelsey thought. Naghiyawan ang mga tao at kinikilig sa pagkindat ni Jazz kay Kelsey habang ang dalaga naman ay nagngingit-ngit na ang kalooban at gustong sapakin si Jazz. Nagsimula ng ipatugtog ng DJ ang kanta at naghiyawan ang lahat nang marinig nila ang unang beat ng kanta. Damn, that song is kinda hot and sexy, Duff said while looking at Kelsey who's looking at Jazz without even blinking. That's a very daring song, si Mathilda na nag-aabang kay Kelsey. Si Kelsey yung tipong mahiyain na parang gusto lang nasa bahay. Idagdag pa na teacher ito at mahinhin gumalaw kaya nag-aabang ang lahat paano niya sasayawin ang isa sa pinaka-daring na kanta. Kelsey closed her eyes. The beat entered her system and she automatically put herself on the zone. Nang buksan niya ang mata niya, wala na yung prim na teacher Kelsey. Jazz's lips formed a smile when he saw the changes of her face. Hindi siya nambobola. She's in the zone, walang imik na papuri sa kanya ni Jazz. The crowd went wild cheering for Kelsey. Dahan-daang naglakad si Kelsey kay Jasper at isinabot niya ang kamay niya sa leeg ng binata. Jazz gulped when Kelsey's perfume entered his nostrils. This woman smells so good. Are you ready boy? Nanayo ang balahibo ni Jasper sa bulong na iyon ng dalaga. Kilala na niya si Kelsey noon pa man but it's his first time seeing the woman in her different and feisty personality. He felt Kelsey's lips touch his neck trying to seduce him and when the music hits the chorus, doon na humiyaw ang crowd nang nagsimula na si Kelsey magsayaw in her sexiest move. Damn, she can dance. Just gulped again. I didn't know that Kelsey is this good, manghang sabi ni Mathilda habang nakatingin sa dalaga na nagsasayaw sa gitna. She's the most talented to US, sabi ni Caroline na nag-e-enjoy habang nakatingin sa kaibigan. Nang matapos si Kelsey sa pagsasayaw, tumalikod na siya kay Jasper. Saka pa siya tinablan ng hiya sa ginawa niya. She just did the fantasized challenge she have seen in social media. Lumapit si Nathan kay Jasper at tinapik ito sa balikat. Sasayaw ka pa dude, bakit natulala ka na dyan? What? I'm not. Sabi ni Jazz at ilang beses na lumunok. Pinagtatawanan siya ngayon ng mga kasamahan niya. What an amazing performance coming from Teacher Kelsey, sabi ni attorney. Namumula na ang dalaga sa kahihiyan. Excited na ba kayo makita ang ating gwapong anhinyero na sasayaw? Yes, sigaw ng lahat. All right, engineer it's your turn now. The DJ played the song Versace on the floor kaya halos lahat ng mga tao especially mga guest na kababaihan ay sumisigaw na. Just unbuttoned his polo to show off his sexy body. Halos pumuputok na ang abs nito. Ang hot, mga bulong ng kababaihan. Si Kelsey na nakatingin na sa kanya ay agad na namula at nagbaba ng tingin. Kabaliktaran yata ang nangyayari, sabi ni Duff na umiinom ng juice habang nakatitig sa kaibigan niyang parang hindi na makatingin kay Jasper. Imbes dapat tayong mga babae ang non-si-seduce bakit parang ang mga babae ang nasi-seduce? Dagdag niya. Natawa si Mathilda sa narinig si Caroline naman ay natawa rin sa tinura ng kaibigan. Hindi na tama ito. Ang rurupok ng kaibigan nating dalawa, sabi pa ni Duff at humarap kay Caroline at Mathilda. Kayong dalawa, dapat may pasok niyo si Jeremy at Mateo sa saya niyo ah. Sila dapat ang titiklop, hindi kayo. Naintindihan niyo ba ako? Sabi ni Duff at ngumisi naman ang dalawa. Nag-appear si Caroline at Mathilda. That's easy, sabay na sabi nila dahil alam nila paano patiklupan ang dalawa. I bet isang kindat lang, titiklop na si Mateo, ang sabi ni Mathilda habang nakatingin kay Kelsey na nakaharap na sa kanila at humihingi ng tulong. Ang lakas ng loob ng dalawang ito na mauna na sa dance floor pero titiklop, nagpupuyos sa inis na sabi ni Duff. Pasensya naman Duff, hindi ko matagalan iyong asungot kanina, bulong ni Ivy na namumula pa rin hanggang ngayon. At bakit? Inaano ka ba? Dax kasi sabi pa niya at humataw nakakatawa si Caroline sa sinabi ng kaibigan. Anong Dax? Si Mathilda na nagtataka. Iyong jumbo hotdog sa harapan, malaki. Nang marealize ni Mathilda ang ibig sabihin ni Ivy,
Humagalpak ito ng tawa kaya nagtataka ang mga partner nila na nakatingin sa kanya. Bakit sila natatawa? Tanong ni Mateo kay Jeremy. I don't know. Ano sa tingin mo? May plano kaya sila? Si Jeremy na confused na rin habang natatawa sa asawa niya na umiiyak na kakatawa. Si Daphne na nakarinig sa sagot ni Ivana agad na kinurot ito sa tagiliran. Ang landi at rupok mo talaga. May padaks-daks ka pang nalalaman. I gave up. Nanlalaki ang mata ni Daphne nang marinig ang sinabi ni Kelsey. Hinarap niyo ito. Anong nangyari? Tanong niya kay Ivy. Talo na kami. Ang sago ng mukha ni Anger. Navarro, hindi ko matagalan. Sabi ni Kelsey kahit na gaya ni Ivy ay kinakabahan rin siya. Ama sagwa ba Kels? Kaya ang pula ng mukha mo. Si Daphne na naka-poker face. Natawa si Jasper kaya sinaman siya ng tingin ni Kelsey. Tabi nga dyan. Ang pangit mo. Sabi nito at naglakad papunta sa kinaroroonan ni Daphne siya namang naghihintay sa kanya para makurot siya. Team Groom, 2 points. Team Bride, 0. May hagasin pa doon, pakikuha, sabi ni Rance at tinadyakan ang puwet ni Jeremy na nakanguso ngayon habang naghuhugas ng plato. Sila-sila na lang natira sa cruise ship dahil sinundo na ng isang yacht ang mga damalong guest na kailangan ng umuwi kanina. Team Bride won the game dahil si Nathan, Jeremy, at Mateo ay tumiklap noong nakaharap na nila si Daph, Mathilda, at Caroline. Bakit kami lang ang naghuhugas dito? Reklamo ni Mateo na kahit kailan ay hindi pa nakapaghugas sa tanang buhay niya, well, ngayon lang. Aba syempre, pinatalo nyo ang game mga anggas kayo. Si Rance na kanina pa naiinis sa sinapit nila. I can't let Daphne dance bro. She's pregnant, si Nathan na natatawa sa nangyayari sa kanila. Then bakit ang dalawang iyan nagpatalo din? Singit ni Jazz matapos niyang ibagsak ang mop sa sahig. Tinuro niya si Mateo at Jeremy. Ano pa bang aasahan mo sa lokong ito? Si Rance na tinuro si Jeremy. Hindi pa nagsisimula ang game, talo na tayo. Dagdag nito. Bakit ako lang ang pinapagalitan mo? Paano itong isang ito? Tinuro ni Jeremy si Mateo na naghuhugas ng pinggan. Isa pa iyan. Tapusin niyo iyan Si Rance at umalis para mag-mop ulit sa sahig. I am a freaking engineer, yet, pinag-mop ako ng sahig. Si Jazz na itinuro pa ang sarili. Architect ako, si Rance na hindi nagpapatalo. Seaman in profession, tagapagmana in real life. Si Nathan na hindi rin nagpahuli. Tumingin si Mateo at Jeremy sa isa't isa. Basta ako billionaire, sabay na sabi ng dalawa. Napailing si Caroline habang nakatingin sa 5 na nagbabangayan sa profession sa buhay. Nakabihis na siya at pumasok sa kwarto ng quintuplet kung saan tatabi ang mga ito sa pagtulog kay attorney. Mama, anong nangyari kay Papa? Si AJ habang busy kakalikot sa cellphone ng mama niya. Your Papa is still washing the plates anak. Naghihirap na ba ngayon si Papa at naghuhugas na siya ngayon ng plato? Si BJ na humihikap at nakapikit na ang mata. Natawa si attorney sa narinig sa apo. Ikaw talagang bata ka, ang dami mong alam. Nako, sinabi niyo pa attorney, si Caroline na inilingan ng anak na mabilis nakatulog. Iha, mama na, ang sabi ni attorney, Mildred kay Caroline. Sinabihan na siya kanina pero nakakalimutan pa rin niya na mama na pala ang dapat na itawag niya kay attorney. Pasensya na po kayo ma, nakakalimutan ko po, ang sabi ni Caroline sa mother-in-law niya. Mama, are we gonna stay here for 3 days? Si CJ nagtanong habang may hawak na libro. Kuya, aysog ka konti, si AJ na nakatutok sa cellphone. Umisag naman si CJ at tumingin kay Caroline. That's what your dad said. Why? Umiling si CJ. Nothing mama, can we swim tomorrow? Swim? Caroline wondered. Pinagsingkitan niya ng mata ang anak. Mukhang naglo-look forward ang batang ito sa swimming, she thought. Pwede naman siguro pero dapat kasama niyo ang papa niyo. Tumungo si CJ at bumaba ulit ang paningin sa libro na hawak niya. Are you still reading that CJ? Bukas na iyan, si DJ na kinuha ang libro sa kapatid. Sumimangot si CJ at tinignan ang lola niya na nakangiting nakatingin sa kanila. You sleep na CJ. Bukas ka na magbasa, ang sabi ni EJ bamantong hininga si CJ. Alright, good night Kuya DJ, Kuya EJ. Humulik siya sa lola niya.
AJ at kay Caroline sa katumabi kay BJ nasa ibabaw ng double-deck bed. Tulog na si BJ dahil napagod ito kanina kakalaro kay Riley. Hindi pa ba kayo matutulog? Tanong ni attorney sa dalawa pa niyang apo na dilat pa ang mata. Matutulog na po lola, sabi ni EJ at niligpit ang chessboard dahil si DJ pumunta na agad sa gawin ng lola at mama niya saka kay AJ para humalik sa pisngi then dumiretso sa ibaba ng double deck para matulog. Good night, sabi ni EJ at sumunod sa kapatid. Nang matulog na ang boys, tumingin si Caroline kay AJ na busy pa sa cellphone nito. AJ, akin na ang cellphone ko. You need to sleep anak dahil anong oras na? Someone texted you mama, binigay niya ang cellphone kay Caroline at humalik sa pisngi ng lola niya bago sa mama niya. Good night mama, lola, at mga kuya. Si EJ lang ang gising pa that's why he's the only one responded, good night princess. Natulog na rin si AJ habang si Caroline ay nakatutok sa cellphone niya kung saan nag-text si Miss Miranda. Hi, Jeremy and Caroline. This is Miranda. I wanna say congratulations in your wedding day. Sana darating ang araw na hayaan niyo kung makabawi ako sa inyo lalo na sayo, Caroline. Miranda. Who texted? Tanong ni attorney. Miss Miranda, sagot ni Caroline. Bakit daw? She just congratulated us. Tumango si attorney. Hindi ko pa nakakausap si Miranda. Gusto ko siyang kausapin sana ng masinsinan, napatingin si Caroline kay attorney. She's not a bad person actually. Nakilala namin siya ni Robert bilang isang babae na nangangailangan ng tulong. Kumunat ang noo ni Caroline. Bakit po? Ano po bang nakaraan ni Miss Miranda? Tumingin si attorney sa apo niyang si AJ na tatabi sa kanya bago nagpatuloy. Muntik na siyang mamatay dahil sa dati niyang karelasyon that is why ganito kalaga si Robert sa kanya. Kami ang tumulong sa kanya noong mga panahon na naghihirap siya. Kaya nagulat ako na nagawa ni Miranda ang ganoon sa'yo kasi hindi naman talaga siya masamang tao. Natahimik si Caroline at napaisip kay Miranda. She understand eventually bakit nagawa lahat yun ni Miss Miranda sa kanya. Naiintindihan naman niya na nagpakaina lang ito sa anak nitong si Mathilda, hindi lang niya ito mapatawad agad dahil siya yung ginawa ng mali. Hindi ko pa nga talaga kilala ng lubusan si Miss Miranda, ang sabi ni Caroline sa kanyang isipan. Mabait po ba siya? Tanong ni Caroline kay attorney, curious sa katauhan ni Miss Miranda. Sa pagkakilala ko sa kanya, oo. Malaki ang naitulong niya kay Robert sa kumpanya. Magaling at matalino si Miranda. Tumango lang si Caroline at hindi na nagsalita pa. Nakilala niya rin naman si Miss Miranda kaya alam niyang magaling nga ito. By the way iha, matutulog na ako anak. Sige po ma, humalik si Caroline sa pisngi ng mother-in-law niya at lumabas ng kwarto para pumunta sa kwarto nila ni Jeremy. Dala pa rin niya ang cellphone niya at nakatingin sa mensahe ni Miranda sa kanya. Nang makapasok siya sa kwarto nila ni Jeremy, nagtipa siya ng i-reply kay Miss Miranda. Hello Miss Miranda, thank you, yun lang at nilagay na niya sa ibabaw ng mesa ang cellphone niya at humiga sa kama saka hinintay si Jeremy na matapos sa paghuhugas ng pinggan. Jeremy, I wanted to say sorry, bulong ni Mateo. Ngumisi lang si Jeremy at si Nathan naman ay tahimik lang. I actually understand you man. Kahit siguro ako nasa posisyon mo, kung makita ko ang babaeng mahal ko na nakatali sa iba, baka hindi lang pang-iinis ang gagawin ko, baka nasagasaan ko pa, sabi ni Jeremy at natawa si Nathan. Natawa si Mateo at nagpatuloy sa paghuhugas ng pinggan. Sinabi sa akin ni Mathilda ang mga ginawa mo para sa kanya. Nahihiya ako dahil wala akong ginawa sa iyo kundi ang manghamon ng away where in fact, after all this time, pinoprotektahan mo pala siya kay Dad. Umiling si Jeremy at tinapik ang braso ni Mateo. It's your job to protect her now. Tumango si Mateo. Yeah, hindi ko nahahayaan iiyak na naman siya. Hoy, nagdaldalan na kayo dyan. Marami pang hag-asin. Si Rance na abot langit talaga ang inis sa tatlo. If this idiot will fall in love, papakainin ko talaga ito ng tae. Sabi ni Jeremy kaya natawa si Nathan at Mateo sa tabi niya. I support you bro, sabi ni Nathan, natatawa. Anong binubulong nyo dyan? Sigaw na naman ni Rance. Sabi ni Jeremy, Temu Purple. Sabi ni Mateo kaya humagakpak ng tawa si Nathan na nakikinig.
Si Jasper na nabibweset, natawa na rin. Hoy, may hug asin pa, sabi ni Ivy at dinala ang mga pinagkainan nila apat ni Daph, Kelsey, at Mathilda sa kwarto kina Jeremy. Si Rance naman ay biglang tumahimik. Nandito ka ba para magpahugas or nandito ka? Sinadyang bitinin ni Rance ang kasunod pa niyang sasabihin ng tignan siya ni Ivy ng masama. Ano, ituloy mo at makakatikim ka sa akin, naiinis na sabi niya kay Rance. Tumaas ang sulok ng labi ni Rance habang nakatitig sa mukha ng dalaga. Nanaamin na, sabi ni Nathan, kinukuha ang atensyon ng pinsan niya nang makita na handa itong makipag-away kay Rance. Nang humarap si Ivy sa kanya, nakita niya ang tatlo na nakasandal sa sink na parabang nagmomodelo. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Ivy sa kanila na kunot ang noo. Waiting for you to give you as that, sabi ni Jeremy habang ninuso ang plato na dala niya. Kunot noong inabot ni Ivana sa kanila ang plato. Nang harapin niya si Rance, naabutan niya itong nakatitig sa kanya. Naglakad siya pabalik sa nila Karen niya kanina ngunit hinaranggan siya ni Rance. Wala sana siyang balak pansinin ng binata pero mukhang hindi siya hayan nito na makadaan ng payapa. Umalis ka dyan, si Ivy na masamang nakatingin kay Rance. Ngumisi si Rance, hindi ka ba nagagandahan sa katawan ko? Kung sikmuraan kaya kita. Ngumiwi si Rance. I like you, sabi ng binata at kinindatan si Ivana. Nagkunwaring parang nasusuka si Ivana sa sinabi niya. Please lang Mr. Shoo. Binangga ni Ivy ng sadya ang balikat ni Rance at nagdiri-diretso sa pag-akyat pabalik sa kwarto kung saan ang mga girls nakatambay. Nang makaalis si Ivana, humarap si Rance sa tatlo. Dinala mo kasi ang asong ugali mo sa Pinas, naiiling na sabi ni Jeremy at naghugas na ulit ng plato. Agad na kumunat ang noo ni Rance at lumapit kay Jeremy na hindi siya napapansin at pagkatapos ay agad hinila ang salawal nito pababa. Nagtawanan ang tatlo habang mabilis na inilabas ni Jasper ang cellphone niya at kinuhanan ng litrato si Jeremy na kita ang puwet. Agad na itinaas ni Jeremy ang salawal niya at ibinato kay Rance ang sponge sa inis. Halika ditong gago ka. Kinuha ni Jeremy ang sponge ni Mateo na puno ng sabon at hinabol si Rance. Natatawa ang tatlo sa pinaggagawa ng dalawa. Asong ugali pala si Rance na tumatakbo. Maabutan lang kita Rance, humanda ka talaga sa akin. Tumakbo si Rance paikot-ikot habang si Nathan ay nag-live na ngayon sa social media nito kaya kita ng lahat ang kalokohan ng dalawa. Dahil hindi napansin ni Rance ang unang sponge na tinapon ni Jeremy sa kanya, naapakan niya ito dahilan kung bakit nadulas siya at dumiretso pa kay Jasper. Nanlalaki ang mata ni Jasper nang makita si Rance palapit sa kanya at bago pa siya makareact, nahawakan na ni Rance ang damit niya kaya noong nahiga ito sa sahig, nadamay pa siya. Parang slow motion sa dalawa nang mahiga si Rance sa sahig, nakapatong na si Jas sa kanya at nagdampi ang labi ng dalawa. Si Jeremy, Nathan, at Mateo, literal na nanlalaki ang mata nila. Nasaan na ba si Caroline? Sabi ni Daph habang kumakain ng pizza at burger sa magkabilaang kamay. Ngumiwi si Mathilda dahil kanina pa niya napapansin si Daph na kumakain. Nasa mga anak pa niya, sabi ni Mathilda. Speaking of anak, si Riley. Tulog na. Si Daph. Tulog na siya. Mathilda is very happy na kasama niya ang mga kaibigan ni Caroline. Wala kasi siyang kaibigan na gaya ng kay Caroline kaya first time niya maranasan ang gaya nito. Ramdam niya na hindi siya outcast. Ramdam niya na tanggap siya ni Daph, Kelsey, at Ivana. Hindi siya naiilang at hindi siya pinipeket. Feeling ko nakalimutan na may meeting dito, sabi ni Kelsey na busy sa laptop niya. She's referring about Caroline. Anong ginagawa mo Kels? Gumagawa ng grades, sagot ni Kelsey. Bukas na iyan. Teka, text mo nga si Carol. Wala pa siya dito, sabi ni Daph na naiinis na. Sabi kasi ni Caroline na magbibihis siya at susunod siya agad sa kanila pero wala pa rin siya hanggang ngayon. Ivy is not here too, sabi ni Mathilda dahil hindi pa bumabalik si Ivana. Nagdidebate pa sa sarili yun kung tutuloy ba siya sa pagbigay ng plato kina Jeremy o hindi. Nandoon bagong crush niya sabi ni Kelsey kaya napatingin ang dalawa sa kanya na hindi na gets agad ang ibig niyang sabihin. Kumunat ang noo ni Kelsey nang mapansin ng dalawa na nanlalaki ang mata habang nakatingin sa kanya. Bakit? Anong sabi mo? New crush. Si Daph.
Parang hindi nyo naman kilala iyang si Ivana. Crush noon si Rance. Sabi ni Kelsey at tinext si Caroline na naghihintay sila sa kanya. Caroline replied, coming. Paano mo nasabi? Curious na sabi ni Mathilda. And paano yung jowa niya? Natatawa si Kelsey sa dalawa. Ganoon talaga si Ivana, Mathilda. Hindi yun mapirmi sa iisang lalaki at kapag may pogi iyong makita, crush niya na iyon agad. Talaga, sabi ni Mathilda na kumukuha ng isang slice ng pizza. Masanay ka na sa kanya, ani Daff. Maya-maya pa ay magkasunod na dumating si Ivy at Caroline sa kwarto. Ang tagal nyo, reklamo ni Mathilda sa dalawa. Nakalimutan ko, nasa kwarto lang ako, hinihintay si Jeremy. Natatawang sabi ni Caroline at sumampa sa kama sa tabi ni Daff at nakikagat sa pizza nito. Hoy kita ang hita mo. Natatawang sabi ni Kelsey. Plano mo bang magpabanat kay Jeremy mamaya? Natatawang sabi pa nito. Anong gamit mong panty? Natatawang tanong naman ni Mathilda. Wala akong panty na suot, natatawang sagot ni Caroline at natawa sila lahat except kay Ivana na hindi pa rin kumakalma. Anyari dyan? Tanong ni Caroline. Ngumisi si Kelsey dahil alam na niya anong nangyari kay Ivy. Bumalik ang paningin niya sa laptop niya at napatingin sa social media account niya nang mag-notif na live si Nathan. Kunot-noo niya itong tinignan at nanlaki ang mata niya nang makita si Jeremy at Rance na parang mga bata na naghahabulan habang naririnig sa background ang malakas na tawa ni Nathan, Jasper, at Mateo. Si Mateo ba iyang tumatawa? Tanong ni Mathilda. Bumangon sila at sumilip sa laptop ni Kelsey at nanlalaki ang mata nang makita sa live si Jeremy at Rance na naghahabulan. Ano bang ginagawa ng mga to? Kunot noong tanong ni Caroline. Let's go girls, sabi ni Daff at bumaba sila para puntahan ang mga boys na kung umasta parang mga wala pang bowl-bowl. Nang makababa sila, nasaktuhan nila sa akto si Rance na natutumba dahil nakaapak ng sponge at kitang-kita nila kung paano lamapat ang labi nito kay Jasper. Sabay nang umiwi si Ivana at Kelsey nang makita si Rance at Jas na magkalapat ang mga labi. Gross! Sabay na sabi ng dalawa. Malakas na tumikim si Caroline kaya napatingin sa kanila ang mga boys na nanlalaki na ang mga mata ngayon.